Gawa naman po tayo ngayon ng napaka-creamy na kakanin, madaling gawin, at yung mga sangkap po na ating gagamitin, napakadali lang din pong hanapin. Ito pong version ng Maha recipe natin ngayon, bukod po sa napakasarap, firm din po ito, mag-hold po talaga ito ng shape. At dito po ipapakita ko sa inyo yung isang sangkap na mas magpapakreamy pa po dito. Tara na po at mag-umpisa na tayong magluto! Ito po ay cornstarch, then tutunawin lang po natin ito sa tubig. Huwag po kayong malito ha, dito po sa ating recipe, 6 cups po ng tubig yung ating gagamitin. Babawas lang po tayo doon nung pantunaw nga po dito sa ating cornstarch. Then yung matitira po, ihahalo po natin sa ating mixture mamaya. Then sa isang kawali or kaserola, ilalagay na po natin yung iba pa po nating sangkap. Dito po gagamit po tayo rito ng coconut cream or kakang gata. Maglalagay rin po tayo rito ng evaporated milk. Don't worry, ang buong listahan po ng ating mga sangkap nakasulat po sa ating description box at sa bandang dulo po nitong ating video. Ito na nga po yung natira doon po sa 6 cups ng tubig na binawasan po nating pangtunaw po ng cornstarch kanina. Then maglalagay rin po tayo rito ng asukal at asin to balance the taste. Then maglalagay rin po tayo rito ng condensed milk at dito po hinihiling ko po sa inyong pagtiwalaan nyo po talaga itong ating recipe. Hindi po talaga ito sobrang tamis, saktong-sakto lang po ito. Kahit po mga senior or bata, safe pong kumain ito dahil hindi po talaga ito ganun katamis. Sa mga nagtiwala at gumawa na po ng ating mga kakanin recipe dyan, siguro naman po mapapatunayan ko sa inyo na yung ating mga timpla po talaga ay hindi po ganun katamis, saktong-sakto po talaga. Ito pong ating Maha, lamang po rito yung pagka-creaminess dahil nga po sa ating mga sangkap na ginagamit. Bukod po sa isang lata ng cream style corn, maglalagay rin po ako rito ng whole kernel corns pero hindi ko po ito uubusin. Bali kalahating lata lang po yung ilalagay ko rito dahil yung another half po gagamitin kong pantoppings mamaya. Haluin lang po natin itong mabuti bago po natin ito isasalang sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay high heat. Yung ganitong version po ng pagluluto ng Maha, pwede pong mag-umpisa tayo sa malakas na apoy at pwede rin pong minsanan muna yung paghahalo dahil wala pa naman po itong halong cornstarch. Yung isang version po na ginagawa ko rin, yung hinahalo na po natin lahat pati po yung cornstarch, yun nga lang mula umpisa hanggang dulo, patuloy po tayo sa paghahalo nito at yung apoy po natin naka medium to medium low heat lang po. Kapag kumulo na po itong ating mixture, hinaan na lang po ito sa medium-low heat. Then dahan-dahan na po nating ilalagay yung ating cornstarch mixture habang ito po ay patuloy na po nating hahaluin. Make sure nga po pala na yung cornstarch na tinunaw nyo po kanina, haluin nyo po muna uli bago nyo po ibuhos rito dahil mamumuo po ito sa pinakailalim kapag nai-stack po ito. Then lulutuin po natin itong mabuti hanggang sa makuha po natin yung consistency na gusto natin. Make sure lang po na lutong-luto po ito para hindi na po maaligasgas yung cornstarch. At ang isa po sa sikreto po talaga natin kung bakit napaka-creamy po nitong ating Maha, naglalagay po tayo rito ng all-purpose cream. Again, kapag nakahalo na po yung cornstarch, make sure po na mahina na po yung apoy natin dito para maiwasan naman pong masunog yung pinakailalim dahil makaka-apekto po yan sa pinaka-outcome. Ngayon po, i-mix nating mabuti yung ating all-purpose cream dito po sa ating mixture at kapag na-reach na nga po natin yung gusto nating consistency, patayin na po yung apoy, then madalian po natin itong isasalin sa atin pong mga container. 8 by 4 inches at 2 inches naman po yung pinakakapal nitong gamit po nating aluminum foil pan. Nabibili po ito sa mga palengke at online stores. Nasa 6 to 8 pesos lang po yung presyo nito. At may kasama na rin po itong pinakatakip kaya napaka-presentable po ng ating lalagyan ng ating Maha. Dito po sa ating recipe, shampoo na ganito yung ating malalagyan. Kung titimbangin nyo po ito para dagdag idea lang po, nasa 550 grams po bawat isa, hindi po kasama yung timbang po ng ating foil pan. Yung kalahati nga po ng ating whole kernel corns kanina, itatoppings na po natin. Habang mainit-init pa po yung Maha, ilagay nyo na po agad ito para kumapit po talaga ito ng husto. Saang lugar po kaya kayo ngayon nanonood itong ating video? Pa-comment naman po nang malaman ng inyong mommy loves kung hanggang saan po umaabot itong ating creamy Maha recipe.
At palambing na rin po, paki-like and share naman po nitong ating video para naman po mas marami po tayong mabahagian nito. Makarating po ito dun po sa mga gusto pong magluto ng maha. Medyo pinrest ko lang po yung ating whole kernel corns dito para mas dumikit po talaga ito sa ating maha. Then dito po, pwede po tayong maglagay pa ng latik or pwede rin po yung grated cheese. Kapag malamig na po ito, saka ko po ito ginagadyaran ng keso. Ganito po yung keso na aking gamit para po napakadali pong i-handle, hindi po mahirap gadgarin. Then hinihiwa ko po ito sa 16 pieces. Mas mapapadali po nito yung paglalagay po natin ng keso dahil hindi na po natin kailangan pang tansyahin. Alam na po natin kung gaano karaming keso yung ilalagay po natin bawat lalagyan. Pwede nyo nga po pala itong i-store sa inyong fridge ng hanggang 5 days. Iwasan nyo lang po talaga na matuluan po ito ng tubig. Mas masarap naman po yung maha kapag malamig. Kung may mga requested recipe pa nga po pala kayo, cakes, kakanin, ulam, na gusto nyo pong gawan ko ng detalyadong video, don't hesitate to comment down below. At heto na nga po yung ating 1 hot kilo recipe ng maha, na bukod po sa napaka-creamy at napakasarap, firm version din po ito, talaga naman pong mag-hold ito ng shape. Isang recipe po talaga ito na hindi po ako sa inyo ipapahiya. Lahat po ng nakatikim nito, tamang-tama daw po talaga yung tamis. Napaka-creamy at napakasarap. Kaya naman po, proud akong ibahagi ito sa inyo at pwede nyo rin po itong pagkakitaan. Katulad ng lagi ko po sa inyong sinasabi, kapag magnenegosyo po kayo, much better pong mag-full costing po kayo. Dahil nga po magkakaiba po yung lugar natin, malaki po yung posibilidad na magkakaiba po yung mga presyo ng ating bilihin. Pero dagdag idea lang din po uli, pwede nyo po itong ibenta ng 120 to 140 pesos. Dagdag idea po uli, pwede nyo naman po itong ibenta na nakalagay naman po sa mga food tray. Kakasya po itong ating pinaka-recipe sa 2 pirasong tig 3,200 ml na food tray. Kung sa bilao naman po, kakasya naman po ito hanggang sa 16 inches na bilao. Kung gusto nyo pong gumawa ng kaunti, pwede nyo pong hatiin yung ating mga sangkap sa 2. Or kung gusto nyo naman pong mas marami, pwede nyo naman po itong doble-doblehin. Ang importante lang po, alam nyo na yung sangkap, ganun na rin po yung proseso sa pagluluto para kahit anong paglagyan nyo po sa inyong maha, parehong-pareho lang po yung lasa.